Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang nangangako ay maaaring magdala ng kabiguan sa kanyang pinangakuan. Isa sa mga dahilan ay ang pagkalimot ng mga salitang binitiwan. Ang umaasa sa isang pangako na hindi natupad ay dumaranas ng malalim na kalungkutan dahil para bang siya ay pinagtaksilan. Sa iba't ibang kasaysayan ng pag-ibig, pagkakaibigan o anumang ugnayan, paulit-ulit na saksihan ng sangkatauhan ang sakit na dala ng mga naudlot na sumpaan. Ito ay sumusugat sa puso at katauhan. Isa sa mga unang emosyon na lumulutang sa ganitong mga uri ng kalagayan ay ang damdamin na para bang ikaw ay nakalimutan, para bang ikaw ay iniwan, para bang ikaw ay pinabayaan. Ang salmong ito ay pagpapahayag ng kaibahan ng pangako ng tao at tipan ng Diyos. Sa mga talata ng awit na ito ay nakasaad ang pangakong iniwan ng Panginoon kay Abraham, na siya ay magkakaroon ng sariling lupain at maraming angkan. Bagamat ang mga Israelita ay bayan ng mga alipin, pinalaya sila ng Diyos at dinala sa pangakong lupain upang tupdin ang tipang ibinilin. Mga taong walang pagkakakilanlan ay ginawa niyang kanyang bayan. Sa maraming panganib sa paglalakbay, sila ay pinatnubayan. Sa hirap ng pagkaalipin, hindi nagawa ng Diyos na sila ay limutin. Tulad ng batang musmos, inakay sa ilang at sumapit ng ligtas sa pangakong bayan. Ang kasaysayang ito ay naranasan din ng maraming tao. Mga taong pinangakuan na hanggang ngayon ay naghihintay. Mga taong lumuluha sapagkat huwad pala ang sa kanila ay nanumpa. Mga taong nagdurusa dahil sa kanila ay wala nang nakaalaala. Nasaan na ang mga pangako ng totoong pag-ibig? Nasaan ang mga pagkakaibigang sabi ay mananatili? Nasaan na ang ligayang isinumpang ibibigay? At bakit ngayon ay luha ang pumupuno sa buhay? Sa karanasan ng pag-iisa, sa mga lihim na pagluha, sa mga kalungkutang hindi maipakita, sa mga kabiguang nadarama, ang salmong ito ay nagpapaalaala. Mayroong isang Diyos na kailanman ay hindi ka nilimot. Nakikita niya ang iyong nadarama. Iniisip ka niya. Siya ay nagnanasa na ipaalala sa iyo ang tipan ng kanyang pagmamahal. Upang malaman mo na hindi ka nag-iisa. Hindi ka nakalimutan, laman ka ng isip niya. Alalahanin natin na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para ipahayag na naalaala niya ang sangkatauhan. Hindi niya nakalimutan ang tipan. Si Jesus ang bagong tipan ng pag-ibig ng Ama. Huwag akalaing walang nag-iisip tungkol sa kalagayan mo, tungkol sa pagdurusa mo, tungkol sa kalungkutan mo. Nasa alaala ka ng Diyos, sapagkat nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.